Praise God. Good morning po sa ating lahat. At maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na siyang sandigan at pinagmumulan ng ating pag-asa sa araw-araw. So bago po ang lahat, tayo po muna ay humingi ng ah, paggabay ng Panginoon, kanyang banal na espiritu sa oras nito upang may hatid natin na may kaliwanagan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ah, channel na ito na siyang nagagamit sa bagay na nakakatulong upang may hatid ang salita ng Diyos. Nasa ring channel. So tayo po muna ay manalangin sa tinurong panalangin ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa sukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayong kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa mong nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw, ni sa pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa punod iyong mamamasdan. Iyong sasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga pamo sa lutong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente, leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tama ko ay kikilanlig. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilan-ilan sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos na buhay. Amang banal, Diyos ang dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ipinagkaloob ninyong buhay sa araw nito. Muli po namin inilalapit sa inyo pong paanan na ito inyong kahabagan, inyo pong patawarin, anuman ang naging pagkukulang sa isip, salita at sa gawa. Dalangin po namin, Panginoon, ang gabay ng iyong banal na Espiritu na sa aming pong pagninilay ng mabuting balita ng kaligtasan ay maghatid sa amin ito ng pag-asa at kasiglahan ng buhay sa araw-araw. At sa lahat po na maabot ng iyong salita, Panginoon, hiniling ko na dumaloy ang iyong biyaya ng kaligtasan at pagpapala
na kailangan ng ating mga kapatid. Samahan kami sa munting pagninilay ng iyong salita, Panginoon, sapagkat ito, O Diyos, ay matibay naming sandigan sa araw-araw. Pagpalain mo po ang channel nito, pagpalain mo po, Panginoon, sa sandali ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong tunghayan ang mabuting balita ng kaligtasan sa oras nito in Matthew chapter 10 verses 37 to 42. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay para sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa iyong propeta, sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng lahat ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko na iyang tatanggap siya ng gantimpala. Ito ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan, mga kapatid. Purihin ang Diyos, glory to God, glory to Christ Jesus. At muli sa biyaya ng Panginoon, nandito po muli tayo sa oras nito, sa nasa rin channel nito na patuloy na nagagamit upang may hatid ang buhay at makapangyarihang salita ng Panginoon na kailangan ng bawat isa sa atin. Anumang ating kalalagayan, makapangyarihan ng kanyang salita, basta't ating paniwalaan, lagi at lagi may magagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. So ito pong ating mabuting balita, mga kapatid, ay karugtong nakaraang mga linggo, ang banal na pagkatakot sa Diyos na sa pagsugo ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay binilinan niya na may mga kakaharapin silang mga pagsubok. Bagamat siya binigyan sila ng kakayahan, ng kapangyarihan upang mahayag ang kadakilaan ng Panginoon, at hindi rin may kakaila na makakatagpo o ma-encounter pa rin nila ang mga pagsubok. At may mga iba't ibang klase ng pagsubok. Kanila rin mararanasan ang pagtaya ng buhay kahit buhay nila ay may tataya sa mga hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo. Gayon pa man, sabi ng Panginoon ay huwag silang matakot kung ang tao ay nasasaktan niya, napapatay niya ang ating physical na buhay, ay hanggang doon lang. Ang kaluluwa natin ay hindi nila mapapatay. Kaya kung mayroon mang makagagawa nito, sabi ng Panginoon Jesus, ay mismo ang ating Panginoong Yahweh Shaddai ay may kapangyarihan na patayin o dalhin ang ating physical at spiritual na buhay sa impyerno. Kaya kung meron man tayong dapat katakutan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Pero ang takot na ito ay hindi naman takot na nakakaperwisyo. Kasi alam naman natin na ang takot na hatid ng mundong ito ay nililiitan ng
buhay natin, ang paggalaw natin, dinidisalign yung focus ng ating buhay. Pero ang pagkatakot sa Diyos ay pagpapakita ng pagrespeto sa Diyos. Ibig sabihin na tayo po ay sumusunod sa Kanyang utos. Naglilingkod tayo. Yan yung ah, ibig sabihin ng banal na pagkatakot sa Panginoon. It is a reverence to God. Kaya, ang Panginoon ay Kanya namang inihahayag sa atin ang ah, Kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo minamahal sa ating mga kalalagayan sa buhay. Kaya, yung ating binasa na salita ng Diyos ay pagbibigay ito na naman ng katibayan sa pagiging alagad ng Panginoon, na pinagtibay pa ng Panginoon yung pagsunod natin sa Kanya, na tayo po ay binibigyan ng ah, pagkakakilanlan. Kumbaga sa negosyo ay may trademark. Sa bawat eskwelahan, may kanya-kanyang logo upang mapahalagahan at makilala ng lubos ng pamamahala ng eskwelahan ang kanilang mga estudyante. Excuse po. At yun din naman sa pagiging alagad ng Panginoon Kristo ay kailangan may katibayan at may katotohanan. Kasi meron ding mga nagpapanggap na alagad, pero ang pakay ay hindi rin naman pala maganda. Katulad ng isa sa kaalagad ng Panginoong Hesus, nahikayat lang siya na sumunod din sa ating Panginoong Hesus, si Judas Iscariote, na sa isip niya ay magkakapera siya sa pagsunod sa Panginoon. Dahil siya ay nag-volunteer lang din naman, hindi naman talaga tinawag. Ganun pa man, ay ang kalooban ng Diyos naganap pa rin naman. Dahil may mga puting layunin sa bawat pangyayari ng Diyos sa buhay ng tao. So, dito, mga kapatid, ay ipinapakita ng Panginoon ang kahalagahan ng pagkakakilanlan, tanda ng isang tunay na alagad ng Panginoon. Pagkatatandaan po natin na ang alagad ng Panginoon ay yung kahit anong mangyari ay nagtutuloy-tuloy siya sa pagsunod sa Panginoon. Hindi na siya natatangay ng mga pangyayari o nararanasan sa buhay na ito, sapagkat danas niya ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ngayon, ang nais ng Panginoon na makita po natin sa ating natungkayang salita niya ay ito, ang unang tatak, ang trademark ng tunay na alagad ng Panginoon. Ang umiibig sa Ama o sa Ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi na, ito po yung una, ang tatak o ganap na pagkakakilanlan ng tunay na alagad ng Panginoon sa buhay nito sa ating kapanahunan ay yung taong inuuna ang Diyos. O sa English, He loved God first. Yan. He loved God first. So, inuuna ang Panginoon sa buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi naman nangahulugan na yung pag-ibig natin ay alisin natin sa ating mga mahal sa buhay. Kasi napakaliwanag. Ang umiibig sa Ama o sa Ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kasi noong unang panahon,
lalo na po sa Middle East, sa kapanahunan ng Panginoon ay matindi yung pag-ibig ng mga Hudyo sa kanilang pamilya. Kaya nung mapakinggan nila ito sa Panginoon Hesus, parang di nila matanggap yung kanyang nabanggit. Kaya dito, ipinapakita ng Panginoon yung ating allegiance, yung commitment natin sa Panginoon. Napakatatandaan po natin na higit natin ipakita ang pagmamahal sa Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng ating buhay, lahat ng ating ikinabubuhay. At maging kinabukasan natin siya ang may alam. Kaya ang pag-ibig na naukol sa Panginoon ay nararapat lang dahil yan din naman ay nasa 10 utos ng ating Panginoon. So, we must love God first. Pangalawa, mga kapatid, ay He knows how to sacrifice. Tatak ng alagad ng Panginoon ay sabi rito, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. So, napakahalaga na atin pong pasanin ang mga cross natin sa buhay sa pagsunod sa Panginoon. Wala namang taong walang pagsubok o problema. Lahat tayo. Pero, kinakailangan sa pagsunod sa Panginoon ay dala-dala natin ito. Pasan-pasan natin. Kaya sabi niya, ang hindi magpasan ng kanyang krus. Katulad ng Panginoon, ang kanyang pasanin, dinala niya hanggang sa Bantay Kalbaryo. Krus. Kaya doon sa Bantay Kalbaryo, napagtagumpayan ng Panginoon ang krus. At ang krus niyon ay lahat ng krus natin sumisimbolo sa krus na iyon. Pinagtagumpayan niya. So, gayon din naman, ang krus natin, marahil mga mahal natin sa buhay, karamdaman, kapitbahay, o sino pa man na nagbibigay kabigatan sa buhay nito. Kaya't ang makakatulong ng ganap sa atin upang pasanin nito na magaan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po pagka napakinggan natin yung awiting Footprints in the Sun, yan, may dalawang pair ng apak ng paa. At sa unang at pangalawang tingin ng taong ito, ang senaryo ay nandun pa yung isang pair. At alam niya, yun ang Panginoon dahil kasama niya sa kanyang paglalakbay sa dalampasigan. At sa pangatlong senaryo, napansin ng taong ito ang pair ay isa lang at ang pagkakaalam niya, siya ang may-ari nun. Pero nagsalita ang Panginoon na sa akin yan, sabi niya. Dahil nung may pagsubok ka, problema ka, hindi mo kinaya, pinasan kita. Yan, pinasan kita. Ganyan din naman sa buhay po natin mga kapatid ay mayroon tayong mga pagsubok minsan hindi natin kaya. Pero dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, ang akala natin ay kinakaya natin. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Nakakaya natin. Nadali ng lahat ng ito sa kanyang Panginoon. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon na matuto tayong magsakripisyo sa pagsunod sa Kanya. At tinitiyak naman niya na lahat ng ito ay hindi magiging sayang, mga kapatid. May katapat na gantimpala na mula sa Panginoon. Yan, napakaliwanag yun. Yan ang pangalawang tatak ng
tunay na alagad ng Panginoon, trademark, alam niyang magsakripisyo. Kaya matuto tayong magsakripisyo. Kasama natin ang Diyos sa bawat sakripisyong ito na pagtatagumpayan natin. At panghuli, na maliwanag pong tatak ng alagad ng Panginoon ay sabi doon, siya po ay mapagbigayan, generous. Katulad nito, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpalang ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa isang taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Yan. Ako ay isang lingkod. Pag tinanggap ako ng isang lingkod din, o kahit hindi lingkod, sabi ng Panginoon, pagpapalain niyo. Pagpapalain. Katulad ng Panginoon Jesus, sa pagtanggap natin sa Kanya ay walang ibang tinanggap din natin kundi ang Kanyang Ama at pagpapalain. So sa pagtanggap natin ay pagpapakita ng ating generosity, pagbibigay ng panahon. Kaya makakaasa tayo ang katapatan ng kanyang pangako sa buhay nito. Tinatanggap natin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at naipapakita sa pagsasabuhay natin ito. At ang Panginoon ay nangakong tatanggap tayo ng higit pa sa ating inaasahan na pagpapala, sabi ng Panginoon. Kaya sabi rito, tinitiyak ko na iyong tatanggap siya ng gantimpala. So, tayo man din ay maging generous sa Panginoon. Ang panahon natin, buhay natin, kayamanan natin, ay huwag natin ipagkait. Kaya nga tayo binigyan upang mapagpala rin ng iba at pagpapalain din tayo ng iba. So katulad ng channel nito, nasa rin channel na nagagamit upang maipaabot ang katakilaan, katapatan ng Panginoon. Sinumang tumanggap din ng kanyang salita ay dadaloy ang masaganang pagpapala. So nawa mga kapatid, nakatulong ang mabuting balitang ito sa atin na magbibigay tatak ng tunay na alagad ng bawat isa sa atin. Tayo ay unang nagbibigay, nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon, nagsasakripisyo tayo, at tayo po ay nagiging mapagbigay sa buhay nito. Ito'y tatak na kinulugdan ng Panginoon at patuloy tayo ay pagmamayari ng Diyos sa buhay nito. So tayo po ay manalangin mga kapatid at hingin na patuloy tayong samahan at mapagtibay ang buhay natin na kay Kristo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katapatan ng iyong pangako sa aming buhay. Dalangin po namin na kami ay tulungan at gabayan lagi upang ang buhay namin, Panginoon, sa araw-araw ay sa iyong pangako ay magiging ganap. Gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang tunay ang aming pag-ibig na inilalaan sa iyo, sa aming kapwa. Matuto kaming magsakripisyo sa mga simpleng bagay na nakalaan para sa iyo, Panginoon. At anumang din pangailangan ng aming kapwa, ay maging generous kami sapagkat binika mo, ginawa namin sa malit naming kapwa ay ginawa namin sa iyo. Kaya naway pagpalain kami upang patuloy maging pagpapala sa iba. Gabayan kami, Panginoon, at patuloy na maganap ang nais mo sa amin. Pabigyan kami ng tapang at lakas ng ito upang gawin ang lahat. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng makakapanood ng iyong salita sa pamamagitan ng channel na ito at mapapakinggan nila ang iyong salita, Panginoon.
dumaloy sa kanila ang pangako mo na sapat sa buhay nila. Pagpalain din ang mga kapatid naming naging sponsor ang channel na ito, Panginoon, ang Aviva at Garces Family. Buni lang sambahayan pang pagpalain. Pagpalain o Diyos sa araw-araw ng mga kapatid namin ito. At gayon din po ang lahat ng marating ng iyong salita sa pamamagitan ng channel nito. I declare your God blessing upon blessing be upon them. In Jesus' name. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Glory to God. At pagpalain tayo ni Yahweh sa araw nito, mga kapatid. See you next time again sa biyaya at paggabay ng ating dakilang Yahweh. Bye-bye po.